Hollywood TV. Tulungan niyo ang nanay ko. Nandun pa siya sa bahay namin. Parang awa niyo na. Nakita niyo ba ang dalawang anak ko? Yung isa, 10 taong gulang at yung isa, 6 na taon. Unahin naman yung i-rescue ang lugar namin. Marami pong mga taong stranded sa bubong ng mga bahay nila. Maraming bata ang naroroon. Ang lamig. Nay, gutom na ako. Iyon ang iba't ibang hinaing ng kanina pang naririnig ni Anne. Parang pinipiga ang puso niya sa narinig. Kasalukuyan siya nag-aasikaso ng mga biktima ng bagyo sa loob ng malaking gymnasium na ginawang evacuation center. Sa labas ay patuloy pa rin ang pananansala ng bagyo. Marami sa mga biktima ay may mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan, dala ng paglangoy sa rumaragasang baha, putik at tinamaan ng mga troso na tinatangay mula sa mga kabuntukan na pumapalibot sa kamay nilaan. Hindi na rin makapagduduga na ang ibang rescue volunteers sa pag-aasikaso sa mga nasagip mula sa iba't ibang lugar. We need more cottons and antiseptic here. Lahat ng doktor at mga nurses na tapos na sa mga inaasikaso, asikasuhin ang mga bagong dating ng mga biktima. Move! Move! She had been a part of a volunteer group of medical staff for years now, pero ngayon lang siya naka-experience na ganoon. Kahit sa panaginip ay hindi niya naisip na maaaring masalanta ng husto ang kamay nila ng isang bagyo lang. Mabuti na lang at patuloy rin ang pagdating ng iba't ibang tulong tulad ng pagkain at mga damit. Anne, magpahinga ka muna. Kanina ka pa ikot ng ikot sa mga pasyente. Ni hindi ka pa yata kumakain. Ani Darl na kapwa nurse niya. Ayos lang ho, Darl. Maingat na binulatan niya ang bandage ang sugat ng pasyente niya. Hindi pa naman ako nagugutom. Lahat naman tayo, hindi nakakaramdam ng gutom sa mga gatinong pagkakataon. Pero kailangan mo pa rin kumain. Baka ikaw naman ang bigla nung himatayin dyan. We can't afford to lose a single hand here. Sige, kakain na ako pagkatapos ko rito. Ate, pahingin pagkain? Wika ng batang inaasikaso niya. Nagugutom na po ako eh. Kagabi pa po akong huli kumain. Oo, huwag ka mag-alala. Maraming pagkain dito. Nilagyan niya ng bandage ang sugat ng bata. Saka kinuha ang rasyon niya ng pagkain para ibigay rito. Masayang bumalik ang bata sa kinaroroonan ng pamilya nito na kasalukuyan na rin kumakain ng rasyon ng pagkain. Napabuntong hininga siya habang nililibot ng paningin ang buong gymnasium. Marami pang dapat asikasuhin. Mukhang matatagalan pa sila roon. Napalingon siya sa bagong dating ng mga na-rescue. Katulad ng mga kasamahan niyang walang ganong naasikaso, lumapit agad siya roon upang tumulong na magbigay ng first aid at immediate medical care. Step aside! Saglit siyang natigilan nang marinig ang boses na nagsalita. Kumabog ang kanyang dibdib. She knew that voice. Nang lingunin niya iyon, ay hindi siya nagkamali. It was Art himself. Buhat nito ang isang matandang lalaki na ngayon ay mabilis na at maingat itong inilapat sa isa sa mga stretchers na nakaantabay roon. He's 56 years old and has been having difficulty breathing. Wika nito sa doktor na lumapit sa mga ito. Sabi ng mga kasama niyang na-rescue, may sakit daw siya sa puso. Okay, we'll take care of him now. Nurse De La Cruz, take his BP. Yes, Doc. Natigilan pa siya nang sa paglapit niya sa matanday na sagi niya si Art. Sorry, excuse lang sir. Akala niya ay aalis na ito, ngunit umurong lang ito upang bigyan siya ng daan. Nanatili lang itong nakatayo roon at nagmasid sa mga nangyayari. And it took all her might not to get distracted from her duty. Nagawa naman niyang kalimutan ang presensya nito at inasikaso ang kanilang pasyente. It took them almost an hour before the old man regained his normal breathing. Nakahinga rin sila ng maluwag, lalo na nang dumating na ang pamilya ng matanda na kanina pa itong hinahanap. Here, ani Art, habang nakaumang sa harap niya ang isang styrofoam cup na umuusok na kape.
Tila may nagrarambulan man sa loob ng dibdib niya, nagawa niyang abutin dito ang kape nang hindi yun lumiligwak. Thanks. 3 lang ang bagong dating na evacuees na kailangan ng medical attention. Pwede ka na siguro muna magpahinga. Total, kaya na naman ng mga kasama mo na asikusuin ng mga yon. Umupo ito sa kanyang tabi at pinagbasdan ng nangyayari. Sino mo gaakala na mangyayari mga ganitong trahedya sa buong Kamaynilaan? Iba talaga kapag gumantay ang kalikasan. Volunteer ka rin pala? Anya rito. Member kaming magpipinsan ng mga volunteer groups. Na-dispatch lang sila sa ibang lugar, kaya ako lang nandito. I see. Lahi pala kayo ng bayaning ng lahi. That's nice. Thanks. You're wet. Hindi ka ba nilalamig? My jacket's waterproof. Okay lang ako. Itinaas nito sa kanya ang hawak nitong umuusok na kape. Your hair. It's fine. Thanks for your concern. Sumimangot siya. Magugunaw na ang mundo, pinagsusungitan mo pa rin ako. Magbabagong buhay ka na, Art. Iyan na ang mismong ginagawa ko. Nasaan? Ba't hindi ko makita? She sipped her coffee. Akala mo hindi nakakasama ng loob ang mga... Sorry. Lagi ka namang ganyan eh. Pagkatapos mo akong pagsungitan, magsusorry ka. Alam mo, kung hindi pa ubos ang kasungitan mo, dapat hindi ka muna humihingi ng sorry. Hintayin mo na lang na masaid ang lahat ng kasungitan mo sa katawan. Saka tayo mag-usap. Isang beses lang kita pinagsungitan nung malaman kong pinakakailaman mo ang wallet ko. Hindi lang nun, no? Ang dami pa kayang pagkakataon. Hindi pagsusungit ang ipinapakita ko noon. Talaga? Anong tawag mo dun? Pagpapapansin. Pagsiselos. Muntik na niyang maibuga ang iniinom na kape dahil sa narinig. Ano? Ano ka mo? Imbes na sumagot ay dinukot ito sa back pocket ng pantalon nito. Inilabas nito ang wallet at may kinuha roon. Picture ko yan ah. Saan mo nakuha yan? Nakakunot noong tanong niya. Kuha ni Mary. Nagpaprint ako. Ibinigay niya ito sa kanya. Pakilagyan ng autograph at dedication. Just like you promised. Wala sa sariling kinuha niya iyon. What the heck is going on here? Tiningnan niya ito. Nakatingin nito sa kanya habang umiinom ng kape nito. Magpaliwanag ka ng maayos kung ayaw mo masaktan, Art. Where do you want me to start? Tila malakas na tinambol ang dibdib niya sa kabang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Kailangan ko yata ng oxygen mask. Kinuha nito sa kanyang larawan at tinitingnan iyon. Sinabi mo sa akin dati na dapat ko nang palitan ng picture na nawala na. Indirectly, I think you've hit a nerve there. Matagal nang wala si Sheila. Mali na patuloy ko mahalin ang alaala niya kung meron mang nabuhay na pwede kong mahalin. Medyo maingay lang siya, pero kaya ko naman patawanin kahit sa mga simpleng hirit niya. Art, sinabi ko na sa iyong ayoko ng mga paligoy-ligoy na kwento. Diretsahin mo na ako bago pa ako atakihin sa puso rito. Okay, but before that, tumayo ito at nagpalinga-linga. Nasaan si Dan? Sumama siya sa isang OB-GYN na rescue team na kakaalis lang. May mga nganak daw kasi na hindi makalakas ng makakalabas ng bahay dahil sa baha. Tutulong siya sa pag-assist. Bakit? Nagkanda utal-utal na sabi niya. Gusto ko lang ipaalam sa kanya na wala na akong balak na hayaan siyang masolo ka. Bahala siyang makalbo, pero makikipag-agawan ako sa puso mo at matirang matibay. Oh my God! Pasensya ka na nga pala sa kasampangan ng mga ugaling ipinakita ko sa'yo. Believe me, hindi ko gustong insultuhin o saktan ka. Kaya lang, yun lang ang naisip kong paraan para hindi mo na mahalata na nagugulo ang sistema ko tuwing lalapit ka sa akin. Was that a good thing or a bad one? It depends on how you interpret it. Ayoko mag-interpret kaya magpaliwanag ka na lang ng maayos. Ikinumpas niya sa hangin ang nanginginig na kamay. Continue. Okay, the moment I saw you at the hospital, sucking that freaking lollipop, tumigil ito sa pagsasalita.
Darn it. Forget about that lollipop. Ngayon lang pumasok sa isip niya kung bakit hindi dapat nagpapakita sa mga lalaki ang mga babae kapag naisipan nila mag-indulge sa lollipop. Pinigil niya ang matawa. Okay, forget the lollipop. And then, nagpalakad-lakad muna ito sa harap niya bago nagpatuloy. And then I saw you again and learned that Dan was proposing marriage to you. Mula noon ay pilit ko nang pinatay ang lahat ng anumang interes ko sa iyo. Kaya lang pinaglalapit yata talaga tayo ng tadhana. And thinking Dan already owned you, it always makes me feel sick that no matter how much I threw away those feelings I'm having for you, I still end up admiring you. Kahit sa malayo lang. Kung ganun, iyon dahilan kung bakit abot langit ang kasungitan mo sa akin? At kung bakit sa kabila ng lahat ng yon, hindi ko pa rin magawang baliwalay ng presensya mo. Kaya kapag nalalaman ko nagkakapasa o nasasaktan ka dahil sa pinagagagawa mo, nakaalalay ka kaagad. Dugtong niya. Yes. Kung nang nagdaang araw ay hindi maanaampat ang mga luha niya sa pagpatak dahil sa napipinto niyang paglayo rito, ngayon naman ay napapaluha siya dahil sa sobrang kaligayahan. And then you kissed me. Pagpapatuloy nito. Mas maaliwalas na ngayon ang bukas na mukha nito. Hindi mo lang alam kung gaanong shock ang binigay mo sa akin nang halikan mo ako ng gabing yun, Ann. Kaya ba hindi ka man lang tumugon? Tumango ito. When I finally realized what's happening, you have already moved away. Ang bagal mo kasi. Kaya nga bumawi ako. He was talking about that Sunday morning kiss. Na mga panahong iyon, unti-unti ko nang napapansin na hindi na pagkaraniwang pagkakagusto lang ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi normal na halos bawat segundo sa buhay ko, hinahanap kita. So why did you push me away? He sighed. Magulo pa kasi ang isip ko. Nalilito ako sa nararamdaman ko. Whenever I think of you, I feel guilty. Like I was betraying my promise to Sheila that she will be the only woman I'll ever love. Naiisip ko rin minsan na baka natutuwa lang ako masyado sa'yo dahil ikaw lang ang malakas ang loob na nakikipag-usap sa akin kahit magkasalubong na mga kilay ko. Ang gwapo mo kasi. Nginitian niya ito. Gumanti ito ng ngiti. Hindi talaga niya akala ay mangyayari ang kasalukuyan na gaganap sa pagitan nila. Akala niya ay siya lang uli ang aakyat ng ligaw kay Art. Pero ito na pumunta sa kanya. She was more than glad. Tama si Dan. Art had to sort out his feelings first before he could face her. I'm sorry I shouted at you, Ann. Nagselos lang talaga ako ng husto nang inakala ko na kayo talaga ni Dan. Akala ko nagsisinungaling ka lang sa akin nang pabulaanan mo ang sinasabi mo sa akin ni Dan. I just couldn't take another betrayal from the woman I love. There he said it at last. Her loved her. Art, did you just say, I love you? Lumapit ito sa kanya at pinalis ang luha na hindi niya namalayang tumutulo na pala mula sa kanyang mga mata. Yes, I love you. I was about to talk to you yesterday and I apologize for the things I said. Pero hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon dahil paalis na kayo ni Dan. Nang makita kita naglalakad palayo sa akin, dun ko na-realize na hindi ko pala kayang mawala ka. Na hindi ko na kayang dayain ang sarili kung okay lang ako na ilayo ka ni Dan sa akin. I'm sorry about him. Malakas lang ang loob ko lumaban ng ganito dahil alam ko may nararamdaman ka rin sa akin. Iyon naman ang lagi mong sinasabi, hindi ba? Sana lang totoo yun. Totoo yun. Good to hear that because a guy like me. Anitong inilahad ang kamay sa kanya at tinulungan siya makatayo. Ngayon ay magkaharap na sila habang ang isang braso nito ay masuyo nakahapit sa katawan niya. Needs a crazy girl like you. She wondered, and she wound her own arms around his neck. Good to hear that too. Siya nga pala, hindi mo kailangang makipagkompetensya kay Doc Dan. Wala talaga kaming relasyon. Pinaniwala ka lang talaga niya na may namamagitan sa aming dalawa para daw magising ang natutulog mong puso. What? Hindi ko rin nalaman ang plano niyang iyon kung hindi ko siya kinausap. Nevertheless, effective naman, hindi ba? Oo,
pero bubugbugin ko pa rin siya. Pinasakit na niya ng husto ang ulo ko sa... Hindi na niya ito tinapos sa sinasabi nito dahil hinala na niya ito palapit sa kanya at ginawaran ng halik ang mga labi nito. That's better. Aniya sa isip habang ninanamnam ang masuyong pagtugon nito sa kanyang halik. Way better. At dito na po nagtatapos ang kwentong pag-ibig ni Ann at Art. At lagi po nating tatandaan, ang babaeng hindi sumusuko sa pag-ibig ay laging natutuklasan ng tunay na lambot ng pusong matigas sa panlabas. At sa tamang panahon, may isang tao magpapatunay sa iyo kung bakit ka para sa kanya at kung bakit hindi ka para sa iba. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa kanilang pag-iibigan. At muli po ay samahan at suportahan niyo po ako sa mga kwentong pag-ibig na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po. God bless at ingat po tayong lahat.